Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po ay welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, ako po si Rain, isang lifestyle vlogger. Masasabi kong maayos ang buhay ko ngayon. Sa edad kong 22 years old, masasabi kong naaabot ko na ang mga pangarap ko. Wow, bata. Naol. Masasabi kong gwapo ako at may maayos na pangangatawan. Makinis ang balat, maputi. 5'10 ang height ko at masasabi ko rin na nakakapunta na ako sa iba't ibang lugar sa bansa at sa abroad. May ipon na rin ako at nakapagpundar ng negosyo at bahay. Pati sasakyan ay mayroon na rin ako. Taray ah. Siguro love life na lang ang kulang sa akin. Hindi naman sa wala akong naging girlfriend. Siguro wala lang tumatagal. Madalas kasi pakiramdam ko nasasakal ako sa karelasyon ko. Pinaghihinalaan kahit wala naman at madalas daming inuutos sa akin na kung ano-ano. Siguro hindi pa talaga ito ang tamang oras para sa love life sa akin. Sa tingin ko. Taong January 2023 nang maimbitahan ako sa isang buwang selebrasyon sa Buhi, Camarines Sur. Una, hesitant ako dahil malayo ito sa bahay namin at probinsya pa. Pero dahil wala naman akong ginagawa at sayang din ang bayad ay pumayag na ako at naghanda. Pumunta ako sa probinsya ng Kamsur at pagdating ko magandang tanawin agad ang bumungad sa akin. Magagandang lugar at simple pero masayang pamumuhay ng tao. Kanya-kanya ang diskarte ng mga tao dito. Parang lahat may katapat na presyo. Pero diskarte mo, walang makikialam at wala silang pake sa kung anong trip mo sa buhay. Pagkarating ko sa vacation house at maiayos sa mga gamit ay kinuha ko ang camera, cellphone at wallet ko, saka nagsimulang mag-ikot-ikot. Dito nakita ko ang isang grupo ng mga lalaki na masasabi kong bata pa pero parang ang dami ng mga pinagdaanan sa buhay. Bukod sa batakang katawan sa trabaho ay maitim ang kutis ng mga balat nito. Halata man ang pagod, may ngiti at kasiyahan pa rin sa kanilang mga labi. Ngunit hindi ko inaasahan na mafo-focus ang paningin ko sa isa sa mga lalaki sa grupo, si Jedong. Bagamat masasabi ko na maitim ito ay bumagay naman ito sa kanyang maamo at perfect na muka na tila ba walang sinabi ang kagapuhan ko. Matipuno din ang katawan niya at may mabuting ngipin na bagay sa mapupula nitong labi. Hindi ko maipaliwanag kung ano ang nararamdaman ko pero parang na-love at first sight ako sa batang ito. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at lumapit ako sa grupo ng mga bata at kunwari, nagtanong-tanong. Pwede bang magtanong? Ano po yun kuya? Sagot naman ni Jedong. Hindi ako nakasagot dahil nang mapatingin ako sa kanya ay tila nalaman ko na ang kahulugan ng salitang magayon. Lumukso ang damdamin ko at tila ba namumula ako sa init. Kuya, ano po yung itatanong mo? Saan ba rito yung pinakamagandang spot para kunan ng paglubog ng araw at ganda ng paligid? Lahat naman po ng lugar dito maganda pero para sa akin po dun sa may itaas. Wika naman ni Jedong. Malapit po yun sa bahay namin. Kung gusto mo, sumabay ka na sa akin. Total, patapos na naman kaming uminom. Wala akong nagawa kundi sumang-ayon at naglaro na lang ako ng ML habang iniintay silang matapos. Mga 5 to 10 minutes lang ay natapos na sila at gaya ng sinabi ni Jedong ay sinamahan niya ako sa lugar na maganda. Mga 5 PM na nang makarating kami sa lugar at gaya ng sinabi niya, napakaganda nga ng lugar na ito. Mahiwaga pero tunay na kaibig-ibig. Masaya ako dahil sinamahan ako ni Jedong. 16 years old pa lang siya noon at talagang madali siyang magustuhan. Hindi ito mayabang tulad ng iba na porket gwapo ay tila ba angat sa lipunan. Medyo tinamaan din ako. Magaang ang takbo ng pag-uusap namin. Halos hindi ko napansin ang takbo ng oras dahil sa batang ito.
10:00 na ng gabi at sinabi ko na uuwi na ako, ngunit pinigilan niya ako. Sinabihan din niya ako na doon na lang daw ako magpalipas ng oras sa bahay nila. Wala naman ako nagawa kundi pagbigyan siya dahil sa ayoko din na mapahamak. Buong gabi kaming nagkwentuhan at kahit na hirap sila ay pinatuloy pa rin ako sa bahay nila at binahagian ng pagkain. Mga 1 AM na siguro nang makatulog kami. Kinaumagahan ay maaga akong nagising, mga 4 AM pa lang siguro naglakad-lakad na ako. Bago ko umalis ay nag-iwan ako ng pera sa lamesa at sulat ng pamamaalam at pasasalamat. Pagdating ko sa vacation house ay agad akong naligo at nag-charge, sabay inom ng kape upang magising at diwa at mainita ng katawan ko, lalo na at simula na ng trabaho ko. Habang nagkakape ako ay tiningnan ko ang larawang nakunan ko at isang larawan ang pumukaw sa akin. Hindi man naninag ang mukha niya ay sariwa sa alaala ko ang mga oras na magkasama kami. Simula ng trabaho at unang gagawin ko ay tumikim at makisalamuha sa mga lokal upang masubukan ng iba't ibang pagkain dito. Napunta ako sa lugar kung saan nagtatrabaho si Jedong at mga barkada niya. Kitang-kita sa mukha nila na kahit maaga pa lang ay pagod na sila. Ngunit kahit na ganon ay nagulat ako nang ngumiti si Jedong sa akin na tila ba napakasaya niya at wala siyang nararamdaman na pagod. 1 PM nang matapos ang trabaho ko kaya naisipan ko na rin na magbalot ng pagkain para madala sa lugar nila Jedong. Mag-isa itong kumakain ng kanin at tubig na may asin. Gulat na gulat ito nang makita ako na nasa tabi na niya at tila ba nahihiya ito na ipakita sa akin ang kinakain niya dahil pilit na itong tinatago sa likuran niya. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman, kararating ko lang. Ay eto pala, pinagbalot kita ng pagkain, sabi ko. Marami kasing handa doon kaya naisipan kong dalan ka na at para may maiuwi ka na rin. Salamat pero okay naman ako, saka nakakahiya. Baka sabihin nila lumalapit ka sa trabahador na gaya ko. Ano naman, di ba magkaibigan na tayo saka sabay tayong umuwi? Wala na naman akong gagawin, mamaya at bukas. Iniabot ko ang pagkain sa kanya at kumuha lang ito ng konti at iniulam na niya habang inilalagay ko sa bag niya ang natirang pagkain na dala ko para daw sa kanyang ina. Ito pala yung pera na iniwan mo sa bahay. Kanina, hindi mo naman kami kailangang bayaran. Oo, mahirap kami pero totoo at libre lang ang pakikisama namin sa'yo. Wika ni Jedong. Hindi, ayos lang. Pasasalamat ko lang din yan sa abala at sa pagpapakita mo sa akin ng magandang lugar. Pagkakain niya ay umalis na ito at bumalik sa trabaho habang ako naman ay nagmamasid sa kanila habang gumagawa sa bukid. Kinahapunan ay magkasabay na kaming umuwi. Tumigil lang kami sa pamilihan at bumili siya ng pagkain. Pagdating niya sa may eskinita, papunta sa bahay nila ay bumaba na ito at nagpaalam sa akin. Inimbitehan din niya ako na magkakainuman daw mamaya kasama ng mga tropa niya. Kinagabihan ay pumunta ako sa lugar na sinabi niya doon at nagiinuman nga sila. Niyaya ako at pinagbigyan ko naman sila. Nag-inuman kami at masasabi kong naging masaya ako sa kagaya nila. Hindi nila ako tinuring na dayo. Pagkos ay pamilya na. Mga 10:00 ng gabi nang mapansin kong lasing na ang lahat at isa-isa nang nag-uwian. Dahil lasing na rin si Jedong ay ihahatid ko na sa bahay nila. Ngunit natatakot dahil sa kwento ng kababalaghan na sinabi niya sa akin. Kaya sa vacation house na lang kung saan ako nagstay ko siya sinama. Para akong asawa na nag-aasikaso sa lasing niyang mister. Taray. Habang pinupunasan ko siya ay bigla niya akong hinalikan at hindi ko alam bakit hindi ako lumaban at nagpaubaya na lang ako sa kanya. Hindi ko na rin alam kung bakit nagawa kong ipakain sa kanya ang paps ko at pinasok ko ang kuweba niya. Siguro dahil sa alak na rin. Kinaumagahan, mga 8 AM na ako nagising. Nakita ko ang dugo sa kama ko at may sulat sa ilalim ng isang tasa na may nakalagay na kape at gatas pati creamer. Sa sulat, salamat sa pag-aalaga mo sa akin kagabi at salamat sa nangyari.
Yun ang first time ko at sulit naman dahil ikaw ang nakakuha. Patawad at nakialam na ako sa cabinet mo. Eto pala, lagyan mo ng mainit na tubig para bumaba rin ng tama mo. Napangiti ako at tila ba napakasaya ko. Mula noon, madalas pag may pagkakataon ay magkasama kami lagi ni Jedong. Naging malapit din kami sa isa't isa hanggang umamin na gusto ko siya. Ibang-iba ang batang ito sa lahat ng nakarelasyon ko. Simple lang at tiwala siya sa akin at kahit anong ibigay ko, sabihin ko, okay lang sa kanya. Ngunit dumating ang oras na kailangan ko nang bumalik sa Maynila. Iniwan ko siya ng pera at address ko kung sakaling gusto niya akong sundan o puntahan. Naging LDR kami, Kuya It. Tawag at text lang kasi ang cellphone niya hindi pa touchscreen man lang. Ayaw niya din kasing ibili ko siya ng phone. Maayos naman natakbo ng relasyon namin. Hanggang Mayo 2023, napansin kong bihira na siyang mag-text o tumawag sa akin. Hanggang June, wala na talaga. Naging tapat ako sa kanya kahit LDR kami ngunit tila ba siya ang nakalimot kaya okay lang. Tinext ko siya at nagsabi, paalam na mahal ko. Pagkasend ko noon na isang reply ang natanggap ko. Ganun ba? Pasensya na. Labas ka muna at sana bago ko umuwi makita kita agad. Agad akong tumakbo palabas at nakita ko siya. Niyakap ko ito at sinabing bakit ba hindi ka nagpaparamdam? Inipon ko kasi ang pamasahe para madalaw ka man lang dito sa personal pero ayaw mo na pala sa akin kaya uuwi na lang din ako. Niyakap ko ito at nagpaliwanag sa kanya at buong magdamag naming pinagsaluhan ng init ng pagmamahal. Kinabukasan din ay umuwi kami sa kanila at pinagpaalam ko siya sa kanyang ina na sa Maynila na siya muna at pag-aaralin ko. Pumayag naman ito. Naging maayos ang pagsasama namin at relasyon namin. Hanggang ngayon, kaya lang Kuya hindi namin maiwasan na mag-away paminsan-minsan. Dahil siguro mula na nagka-cellphone ito at nagka-FB ay madalas may kachat na niya ang mga ex niya at kaibigan at halos nawalan na rin ng oras para sa akin. Bigla na kasi siyang nagbago. Sana po mapayuhan niyo ako sa dapat kong gawin. Well, napakabata mo pa rin, no? Pero congratulations. Kung sabi mo nga masasabi mo maayos na yung buhay mo ngayon, 22 years old. Tapos yung karelasyon mo ay menor, so 16 years old. Siyempre batang-bata, marami pang mga hindi mo alam kung seryoso ba yung relasyon na ibibigay niya sa iyo o paano ba yung nangyari kahit ikaw yung sabi mo ikaw yung nakauna pero kasi sabi mo nga ikaw yung first time, so batang-bata pa yung karelasyon mo, so dapat intindihin mo rin siya na bata pa yung isip, tapos madami ng ex, madaming kaibigan, tapos ikaw na rin nagsasabi na wala ng oras sa'yo. Kausapin mo siya kung ano ba talaga yung relasyon nyo o kung hanggang saan ba talaga yung aabutin ng relasyon nyo kasi nung sinabi mo nga na nabigyan mo ng cellphone sobrang busy na niya. So syempre nasa iyo pa rin lahat ng kasagutan at syempre dapat intindi mo rin na batang-bata yung iyong karelasyon at mag-ingat ka baka mamaya makasuhan ka pa ng child abuse, no? Kasi sabi nga kapag ganung edad hindi man lang nag-18 medyo delikado pa rin yan sa child abuse. Muli, alam mo na yung gagawin mo, matanda ka na at sabi mo nga maayos naman yung buhay mo. Muli, maraming salamat sa iyo, Rain, at muli maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.